Balita, pasado alas 3:30 ngayong hapon nang lumapag na sa Batasang Pambansa ang chopper na sinasakyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At tuloy-tuloy po tayo sa ating mga guests ngayong araw para talakayin ang mga naging performance ng kasalukuyang administrasyon sa kanyang kalahating termino o kalahating term as the President ng Pilipinas. So, nandito po ngayong hapon ang isa sa mga political analyst at National Secretary General ng Timpuyog Pilipinas, Dr. John Ortiz Tiope. Magandang hapon, sir, at maraming salamat po sa oras po ninyo. Alvin. Okay, tanong kaagad, sir, no? Pagdating sa economic performance or economic growth ng ating bansa, how was it, sir, for the first half of the President Marcos term? Siguro tignan muna natin, Alvin, sa aspetong akademya at sa aspetong edukasyon ang malawak na unawain tungkol sa usapin ng SONA. Kasi sa aspetong ito, we do expect that in every SONA, the President would not deliver properly the 100% what he promised in the previous SONA. Right. Because the problem is systemic. When you say systemic, is that we have a presidential government which is very centralized na kung saan lahat ng problema ay nakaatang sa Pangulo. Kaya nga noong panahon ni Pangulong Duterte, nung siya yung umupo noon, ay tinugunan niya yung aspeto para pagkampanya sa federalismo. At dun sa federalismo kanyang kinakampanya, ay gusto niyang tugunan ang problema sa ekonomiya. Kasi nga nakikita niya na ang problema sa ekonomiya ay masusolusyonan kung ating ibabaha-bahagi sa ilang estado o riyon. Kasi ang problema ng isang riyon ay hindi pwedeng matalakay o masolusyonan sa isang pangnasyonal na aspeto. Remember, very imperial ang Manila sa nakikitang ito. Bilang imperial na Manila, ang problema sa Mindanao na nanatili ang insurgency, na nanatili ang kahirapan sa iba't ibang probinsya. So, sa usapin yan, sa problema na nakikita natin dito, sa usapin na nasabi nung nakaraang SONA, nakakalungkot isipin na marami talagang hindi natupad. But the problem is that it is more of a systemic problem in nature. The President alone cannot address that because it is a national problem divided into regions, and into regions, there are so many variables na nakikita. So, ano ba yung mga economic problems na nasasabi natin? Kanina na-discuss na marami sa agrikultura, ekonomiya, sa labor, sa empleo. At ang mga yan ay talagang nais-solusyonan sa aspeto ng legislasyon, sa aspeto ng execution. Pero ang problema, paano ba ito ma-execute sa isang sistematiko na pamamaraan kung ang sistema ang may problema? That's a good point, sir. Meron ding ipinataw yung US sa taripa. Ito kakapasok lang din ngayong taon, from the 17